Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat muli kay Lord na tayo makapakinig muli ng kanyang salita. Amen? So ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nagutanan, ang mga kasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nais ko pong ipagpatuloy ang ating tinalakay ng nakaraan about trusting in God's plan. Okay? So dito po sa ating foundation verse ay mayroon po tayong 3 points po dito. 3 points. Okay, so 3 aral na nais ng Diyos ipabatid sa atin. Okay, dito sa ating foundation verse. Trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Yan. So ano po yung 3 aral makukuha natin dito? Na-share ko po nakaraan sa ating part 1. First, para mangyari yung kompletong plano ng Diyos, perfect plan ni Lord sa buhay natin. First is complete trust in the Lord. So, kailangan kompleto yung pagtitiwala sa natin sa ating Panginoon. Kasi malinaw po ang ating foundation verse. Sabi ron, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. Okay? With all your heart, tayo magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. So, pangalawa, nais kong i-share sa oras na ito is submit our ways. Okay? Sabi nga sa ating foundation verse, in all your ways, submit to Him. Amen. Take note, surrendering our plans to God opens the door for Him to direct our paths. Hallelujah. It requires humility to recognize that His ways are higher than our ways. So take note, mas mataas po ang daan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Diyos, ang isip ng Panginoon ay kakaiba sa isip natin. Ayon sa Isaiah 55 verse 8 to 9. Ang sabi ron, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. And the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. So yun po ang palala sa atin ng Diyos. Third, dito sa ating foundation verse, makukuha nating aral, God will guide us. Hallelujah. So pagka tayo po ay nagtiwala sa Diyos ng lubos, take note, i-guide tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pupuntahan, sa ating mga daraanan. Sabi nga, when we submit to His guidance, God's promises lead us on straight paths. Hallelujah. So meaning, hindi bako-bako ang ating dadaanan. Straight, makinis. Pagka tayo po ay ganap na nagtitiwala sa plano ng Diyos. Trusting Him, take note, allows us to step forward with assurance, knowing that He is at work in our lives. So, nang napakaganda roon, kumikilos, gumagawang Diyos sa buhay natin. Amen? So, yun po, mga kapatid, sabi nga Psalms 32 verse 8, I will instruct you, and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Amen? So, this reassures us of God's active role in guiding our decision. Okay, in our conclusion, trusting God's plan can be challenging, especially when we face uncertainty in life. However, by fully relying in Him, submitting our ways, and believing in His guidance, we can walk confidently on the path He has laid out for us. Anong application natin sa ating pag-aaral na ito? First, let us choose to trust Him today, now na. Knowing that His plans are far greater than our own, filled with hope for our future. Second, sa ating pagkatapos na, embrace His guidance and find rest in His perfect will, purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Lord, thank you sa mga salita na aming napakinggan muli. Taas lang natin ating dalawang kamay. So, tanggapin natin si Jesus. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa aking puso. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay in Jesus' name. Lord, bless niyo po lahat na nakinig ng salita at tumanggap sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.